And lastly, number 3, anong isa pang sandata na binigay sa atin ng Diyos? The shoes of the gospel of peace. Sabi sa Ephesians 6:15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Wow, sabi dito ay meron tayong isusuot na isang klase ng sapatos. Now, hindi ito Nike or Adidas, kung hindi ito ay sapatos na pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Ang sapatos ay simbolo ng kahandaan ng isang sundalo na lumaban sa gera. At para sa ating mga alagad ng Panginoong Hesus, ito yung ating proteksyon. Yung maging handa tayo lagi sa pagbabahagi ng mabuting balita. Sabi sa 1 Pedro 3:15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Sabi dito ay kailangan nating maging handa na ibahagi ang mabuting balita sa mga taong dinadala ng Diyos sa buhay natin. Ginawa ng Diyos ang lahat para abutin tayo at panumbalikin ang naputol nating relasyon sa Kanya. At ngayong na-reconcile na tayo sa Kanya, meron na tayong kapayapaan sa Kanya, naging matuwid na ang tingin niya sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. At dahil dito, ay ginagawa naman niya tayong representative o ambassador para malaman naman din ng iba ang kaligtasan na ibinigay niya ng libre. Sabi sa 2 Corinthians 5:18, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Kaibigan, kung ikaw ay na-reconcile na sa Diyos, naging anak ka na niya, ikaw ay may role na gagampanan. Sabi diyan, He gave us the ministry of reconciliation. Yun yung ministry mo. Dadalhin mo ang mga naliligaw. Yung mga hindi pa na-reconcile sa Diyos ay sisikapin mo na maibahagi sa kanila ang balita ng kaligtasan. Kaya kaibigan, ay kailangan mo maging handa sa pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Tanungin mo ito sa sarili. Kailan ka huling nagbahagi ng mabuting balita ng kapayapaan? Kaibigan, marami pang taong walang kapayapaan sa paligid natin. Wala pa silang peace dahil hindi nila alam kung makakasama nila ang Diyos sa langit o hindi balang araw. Kaibigan, nasa iyo ang responsibility para sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kakilala para ma-reconcile sila sa Diyos at magkaroon ng peace sa kanilang buhay. Now, maaaring tinatanong mo, bakit ba part ng kasuotang pandigma ang sapatos na may kahandaang magbahagi ng mabuting balita ng kapayapaan? Kasi nilagay siya ng Diyos dyan para maging kalakasan natin sa buhay. Na sa tuwing dumadaan tayo sa difficulties at hardship, ay hindi tayo panghihinaan ng loob. Dahil alam natin, una, tayo ay nakatanggap ng peace mula sa Diyos dahil sa ating kaligtasan. At pangalawa, ay meron tayong privilege na magbahagi din ng mabuting balita kahit pa ano ang pinagdadaanan natin sa ating buhay. Naiisipin natin na kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, na ibahagi natin ang mabuting balita kahit pa nga mahirap ang pinagdadaanan natin, ay kikilos siya para ipagtanggol tayo sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng lahat ng kailangan natin. Paano mo isusuot ang sapatos na ito? Sinusuot mo ang sapatos na ito tuwing sinasabi mo sa Diyos, Lord, handa akong pumunta kahit saan mo ako tawagin. Handa akong sumunod kahit saan mo ako pasunurin. Handa akong magbahagi ng mabuting balita kahit kanino. Handa akong gumawa ng alagad para sa iyong kaharian. Ganun yung nagsusuot ng sapatos ng pagiging handa sa pagbabahagi ng magandang balita ng kapayapaan. Maraming tao naghahanap ng peace. Kapag tinanong mo sila kung anong pipiliin nila na magkaroon sa kanilang buhay, ay ang isasagot nila ay peace. Gusto nila ng kapayapaan sa kanilang marriage, pamilya, trabaho, bansa at sa buong mundo. Narealize ko na ang buhay natin ay punong-puno ng magagaling na medical and psychological treatment centers. Marami tayong prestihiyosong eskwelahan. Pero sa kabila ng mga bagay na ito ay meron pa rin kulang sa atin. Naghahanap pa rin tayo ng peace at ang resulta ng kawalan ng peace ay broken marriages, naghihiwalay na pamilya, pagkapuot, rebellion, financial problem, paglalaban-laban ng mga bansa at iba pa. Kaya nga ang mundo ay naghahanap ng iba't ibang paraan at nag-o-offer sila ng peace sa pamamagitan ng escapism. Ano ibig sabihin ng escapism? Ano-ano yung mga yon? Yun yung drugs, alcohol,
immoral relationship, at entertainment. Nag-offer din ng mundo ng lahat ng klaseng pleasure, self-satisfaction, at positive thinking. Yung iba, sinasabi nila na ang peace dapat walang problema. Kaya ang ginagawa nila ay pag may problema, tinatalikuran nila ito sa halip na harapin kasama ang Diyos. Bakit? Kasi sabi nila, naghahanap daw sila ng peace, so tatalikuran nila ang problema. Kaibigan, ang mundo natin hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot sa kapayapaan. Bakit? Dahil naghahanap ang tao sa maling lugar. Ang tunay na peace ay manggagaling lamang sa Diyos. Ito'y bunga ng banal na spirito. Sabi sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, at ano daw? Peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Ang ibig sabihin ng peace na ito ay meron kayong harmony ng Diyos. Na-reconcile ka na sa Kanya, napatawad ka na, ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesus, at nananahan na sa iyo ang banal na spirito bilang tanda na ikaw ay anak na ng Diyos at pupunta ka sa piling niya balang araw. Ang ibig sabihin ng peace ay confident at secured ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Alam na alam mo at pinagtitiwalaan mo na ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng kailangan mo. Siya ang gagabay sa iyo. Siya ang magpapalakas sa iyo. Siya ang magbibigay ng encouragement sa iyo. Siya ang magliligtas sa iyo sa kung ano man ang pinagdadaanan mo. Ang peace na ito ay galing sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At pangalawa, sa iyong kaalaman ng katotohanan na galing sa salita ng Diyos. Kaya kaibigan, tinatawag ka ng Diyos para maging kabahagi ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng kapayapaan sa mga taong naliligaw. Simulan mo isuot ang sapatos mo ng kahandaang magbahagi ng mabuting balita sa iba. Kapag ginagawa mo ito ay nagiging mas kalarawan mo ang Panginoong Hesus at nagiging daan ka para ipakita niya sa buong mundo na itong aking anak na ito ay nagbibigay ng glory sa akin. Nawang tanong, paano mo gagamitin itong sapatos na ito ng may kahandaan na magbahagi ng mabuting balita ng kapayapaan? Una, preach the gospel to yourself daily. Paalala mo sa sarili mo yung kapayapaan at pag-asa na meron ka dahil sa iyong pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Huwag mo antayin na kung kailan ka dumadaan sa problema, kung kailan ka dumadaan sa pagsubok, sa mga challenges, saka mo palang ipapaalala na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kaibigan, huwag mo gawin ito. Kung hindi ngayon pa lang, araw-araw, ay patatagin mo na ang iyong foundation na ikaw ay may security na dahil sa Panginoong Hesus. Alam mo, nabibless ako sa isa nating kapatid. Nakausap ko siya nitong Wednesday. Siya ay may sakit. Hinang-hina siya. Hindi siya makakain at tinudugo. Pero siya ay punong-puno pa rin ng pagpapasalamat sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Alam mo, sabi niya, kung siya ay kukunin na ng Diyos, walang problema sa Kanya dahil makakasama na niya ang Panginoong Hesus. Sobra akong humanga sa Kanya dahil ang Kanyang buhay ay isang patotoo na siya ay meron ng peace na galing sa Diyos. Ang peace na galing sa Diyos ay hindi nakadepende sa kung anong sirkumstansya mo sa buhay. Kaya kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Ikaw ba ay merong totoong peace sa iyong sarili? Kasi kung hindi mo pinapaalala sa iyong sarili ang iyong kaligtasan na ginawa sa iyo ng Panginoong Hesus araw-araw, ay kapag dumating ang problema, ay manghihina ka at lalayo sa Diyos.